Welcome to Donmar TV News Channel. Meron pang mahaba namang prosesong kakaharapin ang disqualification case ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon kay election lawyer Emil Marianon na kahit na mayroon ng resolusyon ng 2nd Division ng COMELEC ay mahaba pa rin ang proseso nito. Simula pa lamang anya ito ng pakikipaglaban ng dating senador at hindi na ito ang katapusan. Nauna pa nga rito ay ibinasura ng 2nd Division ng COMELEC ang nagsasabing nagsinungaling umano si Marcos Jr. sa kanyang aplikasyon ng Certificate of Candidacy nang punan niya ng no ang tanong kung ito ba ay na-convict sa anumang krimen na nagdadala sa kanya ng accessory penalty ng perpetual disqualification mula sa public office. Sinabi naman ni Attorney Chodor T, ang abogado ng civic leaders, na naghain ng petisyon para makansila ang COC ng dating senador na nagsabing nagkaroon siya ng false representation. Maguguniting ang mayroong 5 individual ang naghain ng disqualification laban kay Marcos na kinabibilangan ni Danila Lihay-Lihay, Buenafe et al. At iba pa. Ilagan, tipo Divorcio Marcos, Akbayan, Mangelen at ang Pudno nga Ilocano. 30 billion pesos. Pag-upo na pag-upo, ang sabi ng COMELEC, bawiin nyo na sa public coffers. So 130 billion mawawala sa unang taon. Kung nananakaw ang pera o nahack sa bangko online na mas maraming protection dahil pera ito, boto pa kaya sa COMELEC ang hindi kayang nakawin. Ito ang mainit na pinag-usapan nila Attorney Glenn Chong, Attorney Dulce, Manong Troy, sa programang Bistado, at 30 billion pesos di umano ang posibleng kayang kitain ng Smartmatic at COMELEC sa mga trap-ong politiko mula sa local at national na babawiin din ng mga politikong ito sa kaban ng bayan, kaya maging mapagmatiyag at magbantay, at narito ang kabuuang detalye. Kung nananakaw ang pera, paano na lang kaya ang boto natin? And here we are. Pinakita na noong 2016 na-hack yung election voter information ang nahack noon eh. Tama. Ito ngayon may voter information din. Ano? And hindi naman tayo dito sa Pilipinas ang natamaan. Ang mga OFW natin. Kasi ang nakuha is voter information concerning voters in OEV, overseas absentee voting. So ang mga kababayan nating OFWs ang nakuha yung kanilang information. Data, And once you put it out in the public, pwedeng kopyahin yung pwede kang gayahin. Identity theft. So kung nakaw yung identity mo, kawawa yung ating mga kababayang OFWs. That's how irresponsible the COMELEC is. It has been irresponsible ever since and until now. At least consistent sila. Consistent sila sa irresponsibility nila. Anyway, okay, so mga kamista, alam nyo, na-explain, naipaliwanag na ni Attorney Glenn yung ating tinatahak na eleksyon sa 2022 ay medyo, alam ko talaga, medyo kinakabahan talagang talagang sabi ko, sana nananalangin ako, sana naman huwag mangyari ito. Actually, Attorney Dulce, mga kababayan, I would love them to cheat. Honestly, I would love the COMELEC to cheat. Kasi hindi tayo matatapos dito sa issue ng dayaan kung hindi natin mahuli big time. Yun kung sino talaga yung gumagawa. Yun ang punto ko kasi. Kailangan natin mahuli big time for everybody to see para matuldukan talaga natin itong kawalang hiyaan ng COMELEC at Smartmatic. Will it not result into violence, chaos, or what? Ano sa palagay mo? If violence will be the necessary pill that we have to swallow to cleanse our election system, so be it. Yes. Kasi, alam mo, Troy, minsan kasi, alam mo, may mga bagay talagang hindi mo na talaga maiiwasan. You have to do it now. Because tomorrow may be very, very too late. Diba? Diba? Kasi sobra na eh. You were fooled once. Will you allow yourself to be fooled once again? No, we have been fooled many times now. Once kasi I was referring only to 2016. What about the other elections prior to 2016? During na-introduce tong computerization. Alam mo, Kuya Troy, Attorney Dulce, while I said that I would love them to cheat, it's already given. They're going to cheat the elections. Kasi hindi nila mapigilan yung greediness nila sa pera. Alam mo, about a week after the New Year, may grupo ng party list group. May defined group. Okay, ito yung mga retired na personnel natin sa Armed Forces of the Philippines. Okay? Ang kanilang habol yung pensions nila. Okay? These are defined marginalized group. You can call them marginalized groups because these are retired personnel. Remember, itong mga
kababaihan at kalalakihan natin sa Armed Forces of the Philippines. In the US, they are treated as heroes. Oo, siyempre. They are Oo. heroes. Yes. Sinasaluduhan sila. In the same way, we should Thank you for your service, Oo. sinasabihan yan. Alam mo, yung service nila far exceeds the service of politicians. Kaya mga Oo. politiko na dilute yung kanilang service because of corruption. Correct. Pero itong mga lowly, corporal, sergeant, sa Private Army, first Navy, class, Air Force, Marines. nagsisilbi yan ng tapat sa bayan. Hindi naman mangungurakot yan kasi wala namang perang umabot sa kanila. So that's why they deserve our help, every help we can get. So actually, I agreed to meet with them. Yun na nga ang sabi nila, dininay po yung accreditation namin, attorney. Bakit? Kasi po hiningan po kami ng 5 manok. Ano yung 5 manok? Limang manok is 5 million. Para daw ma-accredit sila. Sus. So, Hindi pa sure na panalo sila, ha? hindi pa, iba ang panalo. Iba ang panalo. Iba ang presyo sa panalo. So, Grabe. Yan ang pinag-uusapan natin last time, di ba? tinanong nila, 5 manok ang hinihingi nila ng COMELEC for accreditation Ala, only. Yes. Yung panalo naman, ang Iba- binigay sa kanilang presyo is 100 million. Wow. Oo. Tingnan. So, nag-counter proposal sila, pwede po ba kalahati lang muna? Ang Installment. kalahati lang muna. Tapos yung kalahati, pagka panalo na. Ay, hindi pwede. Anyway, mababawi naman ninyo yan pag nakaupo na kayo. Grabe, You see? Sila pa nagtuturo. Oo, no? These guys, Based on experience, yan. Normal lang naman itong mga taong ito. They're ordinary citizens. Tapos tuturuan ka ng sindikato sa COMELEC at Smartmatic na dadayain namin yung eleksyon, papanalo namin kayo. Babawiin nyo na lang kapag nakaupo na kayo. Oo. Mga tarantadong hudas sa Tinuruan pa nga, oo. mga walang hiya. So Ay, you naku. see, if you have 300 congressmen, mga kababayan, 300 congressman at nagbayad lahat at 100 million, that's magkano? That's 3 billion. O No, 30 billion. Wala nang calculator. Oo, 30 billion Wala nang pesos. paglalagay. 30 billion. Okay, 30 billion pesos. Pag-upo, ang sabi ng COMELEC, bawiin nyo na sa public coffers. So, 130 billion mawawala sa unang taon. Buti kung 100% lang. Pangalawang taon, babawi ulit. Babawi, oo. Kasi yung una is recovery of Recovery, investment. oo. Kasi investment yung 100 million eh. Oo, So, tama. recovery of investment, unang-una 30 Return of billion, investment. mawawala. Sunod. Pangalawa, return of investment. oo. Second year. Ang first year ay return of investment. Recovery of investment. Oo. Yung pangalawa, ni-recover mo yung capital mo. Capital, oo. Sa pangalawang taon, return on investment. Yan. Ito na yung kita mo. Oh, para Kita mo na, kikita ka na oo. ngayon. Kita Oo. na. Speaking like an accountant, yung pangatlong taon, babawi uli ng 30 billion. Oo. Ang tawag ko doon, provision for reinvestment. Kasi magre-reinvest ka ulit sa Oo, susunod election na na, taon. election Election na year yun na eh, eh. election Oh, na yun eh, election oo. year na eh. So, provision for reinvestment. Mga kababayan, 30 billion ang ibabayad sa kanila, 30 billion times 3 babawiin sa atin. So, 90 billion ang mawawala sa ating public Kaban ng bayan. kaban ng bayan na pwede mo sanang gamitin pagpatayo ng mga public housing dito sa Metro Manila. Housing, wala na hospital, pong- Wala na schools, walang informal settlers. Hindi, unang-una ko talaga yung Bahay. public housing. Oo. Because I want to give dignity to every Filipino. Tama. Walang dignidad ng Oo. Pilipino kung walang dissenting pamamahay. Kaya nga, mawawala na informal settlers. Unahin mo Oo. yung mga informal settlers. Actually, unahin mo patayuan mo ng public housing where they are now i-develop. Oo, mo yung i-develop lupa. nila. Laki Kasi naman ang yun eh. tingin ko kasi pag dinevelop mo yung slum area dyan, they can become package of development Yes. na dadalo yung komersyo doon sa kanila kasi Sila doon sila yung eh. lugar eh. Oo, Oo. sila. Sa kanila And then, when you invest dito sa mga mahihirap natin mga kababayan with decent public housing, tataas yung self-confidence nila. Kasi, kung tataas ang self-confidence nila, I assume na they will be motivated to work harder. Yes. You cannot motivate the poor to work harder if they are mired in poverty every day. Every day. Oh, Tama. di ba? The government has to do something to jumpstart this. Wala tayong pera dahil ninakaw ni COMELEC at Smartmatic. Mga walang hiyang balaso sa mga putang ina. Sorry. Okay. Sorry. I forgive you. Sa palagay ko talagang kung talagang maninindigan ng taong bayan, Katroy, parang indispensable talaga na magkaroon ng chaos di ba? Kasi parang yun na lang ang last Last resort remedy, na ba yan? last resort Kasi wala tayong assurance di ba? Wala talaga tayong assurance sa magkaroon ng investigasyon. Actually, Andito naman tayo Kahit naman mag-investigasyon na kailan lalabas yung investigasyon na yon at ano ba pagkatapos na ng eleksyon. at kahit na sabihin natin pagkatapos ng election, reliable ba yung resulta? Ayun, Yung questionable question, na. tama. Hindi, kaya wala ka assurance dapat talaga Attorney Dulce, Kuya Troy, mga kababayan,
walang say ang COMELEC sa investigasyon. Dapat, Huwag mo isama ang maging, COMELEC. maging independent. Ang sa kanila is independent. open up your system Okay, to tama, inspection, oo. to investigation. Ang problema, hindi nila gagawin yun. No, Ba't naman nagagawin para naman Kasi, silang hindi. kumuha ng At Parang doon doon- si mga Para kababayan. sinubol ang sarili nila sa Hindi. apoy. Oh, Kasi, pag pumayag alam sila. niyo, mga kababayan, itong COMELEC at Smartmatic, dakilang magnanakaw. So, hindi nila bubuksan yung kanilang system kasi baka malaman kung paano na nakawin yung eleksyon. Eh, may kompetensya na sila.